Please, bigyan mo ng respeto ang mga kababaihan. I don't know, talamak naman yan eh. Bayaran, bla bla bla. Pero hindi mo na kay para iyabang yan sa public. Kasi maari kang mabalikan. May kabayaran yan sa may kapal. And in fact, to tell you the truth, hindi ko rin alam kung naniniwala ka sa Diyos. Panay ang gamit mo sa Diyos nowadays, di ba? Samantalang ikaw, hampas lupang patay gutom. Ako, hindi ako pinababayaan ni Lord. Hindi ako pinababayaan ni Lord. Marami akong pera, maraming kwarta, maraming binigay si Lord na magbibigay sa akin ng kwarta. Pati nga basher inutusan ni Lord na bigyan ako ng pera. Kita mo, nagpapalipad basher. Di ba? Yan ang di kalibre. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga pinagsasasabi mo sa social media? Nakakakilabot na gagamitin mo ang pangalan ng Diyos, tas after few seconds, pagmumurahin mo na naman ang mga tao? Grabe! Tinupad ng Diyos yung kanyang pangako. Binigyan niya ako ng maayos na silungan. Binigyan niya ako ng malambot na kumot, linen. At binigyan niya ako, anak, bibigyan kita ng maayos na makakain. Ayan. Di ba? It is a blessing from God. Kaya kahit burahin ko siya ng puki ng ina mo makabaho minuto, wala siyang magagawa. Oo, mahal ako ng Diyos. Yun. Kaya naman, ang Diyos, talaga, ako yung living manifestation. Ako yung living testament na ang Diyos, hindi yan nagpabaya sa kanyang salita. Mga kahombre ko, ayan po yung isang bagay na gagamitin niya na pang-manipulate sa inyo because He knows. Ganyan yung mga utak ng mga taong yan, mga kahombre ko. Mamimigay ng pera para maraming. Alam niyo na, maraming manood, maraming sumuporta, mamimigay ng pera. Or else, gagamitin ang salita ng Diyos. Mga kahombre ko, there's no reality in this. Meron ba kayong nakitang humanitarian or maka-Diyos na ganito? Putang ina mo, ang bobo mo talaga. Putang ina mo. Ay, grabe talaga oh. Grabe talaga itong si Kulaong, si FLM Boy Inidoro. Pati sa mga kabulastugan niya, dinadamay niya pa yung Diyos. Nasa kanya daw ang pabor ng Diyos at hindi daw siya pinababayaan. Yung mga blessings daw, yung mga natatanggap niya raw, ay galing daw sa Diyos. At sinabi niya pa na kahit daw basher, inutusan daw ng Diyos para magpalipad sa kanya. Kung hindi ba naman isa't kalahating 1/4, 3/4 and carry to the 4th power, itong si Kulaong na sinungaling at blasphemous ang mga ginagawa, talaga namang pag nagkita kayo nito, talagang mababatukan mo. Oo, mababatukan mo yan. No, wala namang bilang yan kung tutuusin Sa lahat ng trilyonaryo, siya yung nagkakasya na lang sa puro libreng pagkain. Ganun na yan. Paano mo ba naman papaniwalaan ng taong ito kung noon ay marami siyang naloko? No, dahil sa pagbibigay di umano ng bigas. Hindi yan lisensya para tarantaduhin mo na yung mga tao sa mga susunod na panahon. Sa mga ganitong klaseng pagkakataon. Na isasang-alang-alang mo yan na ang ginawa ko ay parte na ng kasaysayan ng Pilipinas noong pandemya. Mali. Kasi nga, dapat kung tutulong ka sa kapwa mo, walang halong ibang motibo. Hindi ka dapat naghihintay ng kapalit. Lalo na kung gusto mo lamang mabigyan ka ng papuri. Gusto mo pala ng papuri dapat nagsakristan ka o nagpari ka. Doon, maraming papuri doon sa mga simbahan. Pero ang tunay na papuri, doon sa nasa itaas, na dapat hindi mo ginagamit yung pangalan niya, hindi mo binabanggit, kung para na lang din naman sa kalokohan na kagaya ng ginagawa mo. Akala ko ba, relihiyoso ka at mayroong kang Diyos? Samantalang sa pagkakaalam namin, dinadasalan mo pa yung sarili mong larawan. Nakita pa nga namin, nag-sign of the cross ka pa, doon sa sarili mong larawan. Ibig sabihin ba nun, Diyos ka? Doon pa lang talaga namang tatamaan ka na ng kidlat pag nagkataon. Tapos yung mga lumalabas sa bibig mo, palamura ka, puro kabastusan yung pinagsasasabi mo. Tapos sasabihin mo, nasa sayo ang Diyos, may favor sayo ang Diyos, ganun.
Aba, may sira na ulo mo. Palamura ka na, bastos ka pa, manloloko ka pa. Hindi pa tama yung imahe na ipinapakita mo sa social media. Akalain mo yun, pinagmamalaki mo pa? Na yung buhay mo umiikot na lamang sa pagkain, pagsusugal, pag-inom ng alak, pagbembang, pagtulog. Yun ba ay tama? Yun ba ang tama? Ipinagmamalaki mo yun, tapos sasabihin mo, pinagpapala ka ng Diyos? Pag nagkataon pala, ginagawa mo pang sinungaling ang Diyos. Akalain mo na yun, gumagawa ka na ng mali, pinagpapala ka pa. Baka naman sa iba galing yung pagpapala mo. Kasi alam natin na hindi naman lahat ng pagpapala ay nanggagaling sa Diyos. Yung iba, yung tinatawag na deceiving na pagpapala. Sapagkat pwede ka rin naman pagpalain ng boss mo na si Taning. Di ba? FLM, gumagawa ka na ng mali, tapos tumatanggap ka pa ng pagpapala. Saan nanggaling yung pagpapala? Sa Diyos o sa demonyo? Di ba? Malamang dun sa panghuli. Hindi porket nagsasalita ka ng para sa Diyos. Hindi porket na nakakapagbigkas ka ng mga sita sa Biblia, matuwid ka na. Nasa Diyos ka na. Hindi porket nababanggit mo ang pangalan ng Diyos at sinasabi mong hindi ka niya pinababayaan, makatwirang ka na. Hindi. Kasi hindi nakikita sa gawa. Ginagamit ka pala Nasa iyo pala ang favor ng Diyos bakit pinagmamalaki mo pa na bumebembang ka? Tapos nagbabangkit ka ng patungkol sa Diyos. Sabi ko nga sa iyo, hindi lahat ng nagbabanggit ng salita ng Diyos ay nasa sa Diyos. Yung iba, demonyo. Anong halimbawa? Gusto mo ng isang patunay? Kagaya na lamang ng sinasabi sa Matthew, chapter 4, verses 6 to 7. Kung hindi tayo nagkakamali, yung chapter na yan. Kasi ang mas familiar sa atin, kadalasan, yung Matthew 4:4 na sinasabi na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Panginoon. At ang kasunod ng mga talata na yan, sa 5, 6, or 7, nang minsan dinala siya ng demonyo doon sa mataas na lugar at sinabi na, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, yan yung demonyo ang nagsasabi. Nagbabanggit siya ng mga bagay na nalalaman niya sa sinasabi ng Diyos. At yun ang ginagamit niya na pang-tukso, pang-provoke kay Jesus Christ. Noong si Jesus Christ ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Sinusubok niya si Jesus Christ nung mga oras na yun sapagkat si Jesus Christ nung mga oras na yun ay pagod na, gutom dahil siya po ay nagkatawang tao at nararanasan niya yung pakiramdam ng isang tao na nagugutom at may tendency na matukso. Subalit si Jesus Christ ay hindi po tayo. Napagtagumpayan niya yan. Kaya ano ang sagot niya? Doon sa mga talata na yun na sinabi ng demonyo na magpatahulog daw siya. Tumalon doon sa mataas na lugar. Sapagkat ang sabi ng demonyo, nasusulat, is pertaining to the Word of God. Nasusulat daw na magpapadala ang Diyos, ang kanyang ama ng mga anghel para iligtas siya at hindi siya masugatan at hindi siya madisgrasya at hindi siya masasaktan. Sabi nung demonyo yun, parang ikaw lang din yon, Norman Mangusin. Hindi porket nagsasalita ka na mga ganyan na pinagpapala ako, hindi ako pinapabayaan. Yung mga ganon, matuwid ka na. Kadalasan, mga demonyo din ang nagsasalita niyan. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kami. Hindi kami maniniwala sa iyo. Kaya nga, yung mga naniniwala sa iyo, malamang mga tagasunod mo lang din na walang utak. Alam mo, hindi nagtatangi ang Diyos Yung mga kagaya mong ganyan na makasalanan. Hindi ko sinasabi na perfecto ako. Makasalanan din ako. Pero yung ginagawa mo ay sobra-sobra. Yung repentance na tinatawag na ini-insist sa'yo ni makagago WhatsApp man, dapat nakikita sa'yo yun. Hindi kailangan mong gawin yan bukas o sa mga susunod na panahon. Kung kinakailangan mong magsimula ngayon para maitama ang buhay mo, itama mo na bago mahuli pa ang lahat. Sapagkat kung dito sa mundong ito, nakakalusot ka sa mga asunto mo, nagkakaroon ka ng baluktot na hustisya, doon sa taas, makakamit mo ang hustisya na nararapat sa iyo. Huwag mong ipagmalaki na yung mga sinasabi sa iyo ay mga na-dismiss na kaso, mga pinresenta na sa hukuman, at ako ay na-acquit na sa mga bagay na yan. Mali. Baka natatandaan mo, FLM, Norman Mangusin, na kaya ka lang naman ngayon nasa laya ay dahil nakapag-bail ka. Hindi pa tapos yung mga ibang kaso na sinampa sa'yo at huwag mo nang dagdagan pa. Pag nagkataon na itong ginawa ni MG, pinagagagawa mo na pagbabanta, pagsisinungaling at kung ano-ano pa ng mga kahayupan,
siguradong maidadagdag yan sa panibagong asunto mo, sa panibagong kaso na maisasampa sa'yo. At babalik ka na naman sa loob, pero wag kang mag-alala sapagkat sasamahan ka ni Casper. Yun ang malupit. Kaya, dun sa mga taga-suporta pa, mayroon pang mga naniniwala dito kay Francis Leo de Aquapana. Magising-gising na po kayo sa katotohanan. It's okay na i-recognize nyo kung may naitulong man siya nung pandemya. Pero kapag mayroon na kayong nakikitang mali, aba, wait muna. Dapat hanggang dun na lamang kayo sapagkat hindi lisensya yung nakagawa ka ng konting kabutihan man lang sa kapwa mo para gumawa ka ng mas malaki na kasalanan o atraso sa ating pong kapwa at panglilin lang sa ating pong mga kababayan. Yun lang. Wala na ako masasabi pa. Iinom pa ako ng Aquapana. Ay? Bango-bango, makabaho. Oh, ito. Manyak!